Hello guys. Welcome po sa ating video for today. Ako po si Leo at nanonood kayo ng News Unfiltered. Salamat po sa mga nanonood ng past videos natin at sa mga live streams din natin. Okay guys? And salamat po sa mga manonood nito. And by the way, kung nagustuhan niyo po yung past videos natin, paki-hit po ng like and subscribe button. And you can always comment what's going on in our video for today. Okay? Salamat po. At let's talk about itong balita ay kung saan pinasabpina ng NBI, sabpina ang ng NBI itong si Leandro Libiste at yung dating representative na si Jean Paras. Okay, ito yung involvement nila doon sa honey trap ay kung saan ay merong plano para character assassination ang ilang mga matataas na opisyal ng gobyerno involving Recto o Ralph Recto. Ang matindi dito guys, itong pagsabpina po ng NBI ay mukhang mapapalala pa ang sitwasyon ni Leandro Lubiste. Bakit ko sinabi na mapapalala? Involved dito ang human trafficking. You heard it right. Human trafficking. Okay, kasi kung may-involve ka sa isang human trafficking cases, wala pong bail ito. Yan ang matindi. So, let's talk about it. Okay? At later, balikan din natin yung balita na kung saan merong plano. Okay, for now, ayon dito sa inquirer.net, okay, so just in the NBI subpoena Batangas first will subpoena Leandro Levista and Jane Paras over an affidavit of a NAB talent manager stating that they supposedly plan to frame Secretary Executive Secretary Ralph Recto in a bugaw or a human trafficking modus operandi. So yung balita po ay nangyari past few days, July 30 ito. So nanggaling ito sa Politiscoop, politico.com, okay? Ay kung saan merong honey trap para kay Ralph Recto sana. Kaso na kumbaga na napigilan po ng NBI kasi nga yung yung talent manager daw isa palang bugaw. Tinitiktikan na po ng NBI. Napakatagal na. At yun na nga nung time na nahuli sila, meron pala talagang plano. Kasi nga yung talent manager daw ay nagsalita na kinontak sila ng isang politiko. At mukhang si Jim Paras, including si Leandro Leviste, ang konektado dito. So yan ang nangyari last July 30. So ayon sa Politiscope, going back again guys. So yan nga, yung planong i-target si Ralph Recto para ma-damage po yung kanyang reputasyon. Kasi nga, yung approval rating ni Bongbong Marcos ay should we say, napaka baba na. At kung saan, tinatarget ng mga grupo ng mga DDS ang iba't ibang mga cabinet secretary para kasi nga kung merong involvement ang mga cabinet secretary ni Bongbong Marcos, it's not going to hit only the secretary, but at the same time, pwedeng tamaan to si Bongbong Marcos kasi nga merong mga aligasyon na that may involve them, di ba? So tatama yan sa principal. At the good thing is yung NBI napigilan ito bago mangyari. Okay? So ayon sa dito, si talent manager Lito de Guzman na aresto po during that operation.
Okay. Now, going back here. So, according kay Director Melvin Matibag, ang subpoena po ay expected to be issued this Friday, which is, it happened Friday, July 31. Okay? At nasubpoena sila para magbigay linaw sa mga tanong na kailangan itanong ng NBI. Okay? Now, let's go to the video, actual interview galing kay NBI Director. At the same time, yung video na ito na ipapakita ko sa inyo, ang actual operations po ng NBI. Okay, galing sa ANC. Play natin, guys. After the alleged talent Yan. So, clearly, kita nyo po yung mga kasamang mga babae sa isang lugar. manager accepted payment for the women at the five-star hotel in Metro Manila, Siyempre, naka-blur para protektahan ng kanilang... he was immediately Ito yung talent manager. Yan. So, by the way, natiktika nila, nalaman na meron silang gagawin sa isang hotel. At yun na nga, naabutan ng NBI kasama itong talent manager, including the 4 women. arrested for alleged human trafficking. The entrapment operation was carried out after the National Bureau of Investigation received intelligence reports that the suspect had been offering women to various clients for as much as 250,000 pesos in exchange for sexual services. Some of his supposed clients were said to be government officials. Grabe, no? I mean, ganyan yung kalakaran sa sa gobyerno. Well, para sa akin, talagang pwedeng mangyari yan kasi nga yung mga politiko hindi lang gahaman sa pera, 'di ba? May mga politikong ganun din. Katulad ng pinaka-master ng mga DDS, 'di ba? Si Duterte. Siya mismo nagsabi na yung katulong nila, 'di ba? Oo. Ayoko nang sabihin, but I'm pretty sure alam niyo na 'yon. Next. Matagal na siyang nasa radar ng ng NBI, NCR hanggang sa nakapagkasa ng operation na para i-entrap tong tao na to. So nangyari, nagdala siya nga ng ng limang babae sa 5 pala. isang five-star hotel. Doon ikinasa yung operation kasi high-end yung galawan. But amid the NBI's investigation, authorities uncovered more than just a suspected human trafficking operation. Kumbaga, yung operations po ng NBI, clearly it's only about human trafficking dito sa talent manager. Kasi nga binubugaw niya itong mga babae para sa mga politiko o sa mga kung sino mang mga personalidad. Ang matindi is nakuha pa nila na galing sa mga dito sa talent manager na meron pa talagang plano ang mga other politicians laban sa kay Ralph Recto at sa iba pang mga cabinet secretary. So, dito talagang kung mapapatunayan at sa korte, talagang kulong ang aabot ni Leandro Levice. No bail. Hindi makakalabas tong tao na to. Investigators say they also discovered a suspected character assassination or destabilization plot, which includes a reported scheme to frame Executive Secretary Ralph Recto by linking him to various illegal activities. Yan. The NBI said the suspect initially believed the alleged destabilization plot was the reason for his arrest. Nung nahuli na to, dinala dito sa opisina ng NCR, ng NBI, nung nadala doon, natakot ito, pati yung mga babaeng kasama, natakot. Bigla sila nagsalita na sinabi na bakit ba kami hinuli? So lumalabas doon sa pag-aalam, hindi lang si IAS ang target dito, parang it's one of the many plano nila gustong gamitin tong grupo na to para magano ng character assassination According to the NBI, Grabe, no? Kumbaga, ginamit pa ang ibang tao para sa maling, kumbaga sa maitim na balak nila, di ba? It not only to target the government, si Bongbong Marcos, they also target the other people para yung integridad ng administrasyon ni Bongbong Marcos ay
bumaba dahil sa mga issue na ito, talagang yung grupo nila inciting to sedition, 'di ba? Meron silang before, merong plano na, um, kung natatandaan ko, para i-destabilize yung gobyerno, kumausap yung mga former generals ni Duterte sa current general sa parang rally at napigilan yon. Ang pinagtataka nga natin, eh, alam nilang mayroong plot to destabilize the government at kilala nila, pero wala pa silang hinuhuli hanggang ngayon. Si Pokis, I think naka-bail siya, but 'di ba clearly kung ito yung kanilang plano, dapat huliin ng gobyerno, 'di ba? Yung mga taong gustong pabagsakin ang gobyerno at, gumawa ng, kasakiman at gulo dito sa ating bansa. So, parang ano, plinano talagang mabuti. Okey, continue. One of the rescued victims, claimed Batangas 1st District Representative Leandro Leviste and former Negros Oriental 1st District Congressman and former Presidential Advisor for Political Affairs Jacinto Jing Paras were allegedly involved in the character assassination plot. The NBI says it will summon both men to answer questions in the investigation. Papasipinan namin kasi magbigay linaw sila rito. Kasi mahirap naman kung sa social media mo lang itatanggi eh. Leviste had been Kumbaga na-implicate sila, kumanta yung mga babae tsaka yung bugaw na kinontak sila ni Leviste at tsaka ni Jim Paras. At these two characters, link at mga kaalyado ng mga Duterte. Yan ang embroiled in a word war with Recto early this year, with the lawmaker accusing the executive secretary of leveraging his cabinet position to influence funding for the Department of Public Works and Highways. Leviste has denied any involvement in the alleged plot. Former Representative Jing Paras also denied accusations linking him to the alleged plot. Paras called the allegations fabricated to damage his reputation for political reasons. Ewan ko lang. Natatandaan ko last year na rally, may plano sila na, pabagsakin ng gobyerno at merong post itong si Jim Paras na ginawa noong, basta, last year siya, na clearly sa kanyang post ay gagawin nila yung kanilang plano na, ah, pagluklok kay Sara Duterte bilang presidente. ABS-CBN News. Alright, and by the way, gusto kong pakita sa inyo kung anong sabi ni Leandro Leviste dito sa issue na ito. At, siya pa mismo ang nagsabi, wait lang. Yung kanyang sinabi, check natin yung Facebook Facebook account. Ito yung sagot niya. Yan, wala akong kinalaman sa di umano'y pambababae ni Recto sa Rockwell. Mapapatunayan hindi ko kailanman nakausap ang mga taong ito. Maaaring si Recto ang sumagot kung kilala niya sila. Hindi ko nais makialam sa kanyang personal na buhay. Sa statement na sinasabi niyang di umano'y pambababae, doon pa lang alam mo na talagang meron siyang connection. Kasi nga, paano niya masasabi na ng bababae si Recto wala namang gano'ng issue or connection o, any post regarding na ng bababae itong si Ralph Recto, 'di ba? Sa post mismo ni Leandro Lobiste na sinasabi niya na ng bababae daw at, sinabi niya dito maaaring si Recto ang sumagot kung kilala niya, 'di ba? Kung so those sentence or statements clearly parang parang si Leandro alam niya yung galawan na mangyayari yon, 'di ba? Kung wala siyang alam, hindi niya dapat sasabihin na pambababae. Ano ba yung kaniyang, proof, 'di ba?
Kasi nga kung sasabihin niyang pambababae, totoo ba? Kung hindi totoo dapat, huwag mo i-post. Pero ah, kung kung hindi ito totoo, huwag mo i-post. Pero dito parang pinost niya, so sinasabi niya ng bababae itong tao na 'to, si Ralph Recto na matagal na, 'di ba? So that means, ah, parang plinano talaga nila. Alright? So 'yan na po guys, for today's video and, again kung meron po kayong comments, suggestions sa ating video, paki-comment sa comment section kung nagustuhan niyo po ito. Please hit the like and subscribe button. Salamat po sa manonood nitong video natin, and mapapanood niyo po ito August 2nd, 2026. So salamat po. Ingat po sa inyo at, see you sa susunod na video. Ako po si Leo at ito po ay News Unfiltered. Thank you.